Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee, maulang araw po ng Huwebes. Umamin na po si Senator Bato de la Rosa sa kanyang naging papel. Naging marahas naman talaga, ka-coffee, itong uplantukhang na ito Yung war on drugs ng administrasyon ni Digong, marami naman talagang human rights violations ang naganap dyan. At umamin na po dito si Bato. At hindi daw po siya nagsisisi. Ito nasa headline ng GMA, ka-coffee. Bato, di nagsisisi na naging bahagi ng Duterte drug war. I will do it again. Aba, matindi. Kung mangyayari ulit yan, mauulit ulit yung war on drugs na yan, magkakaroon ng mga human rights violations, gagawin at gagawin pa rin po ni Bato. Itong mahirap kay Bato Alam mo nang mali. Umamin na siya na nagkaroon ng mga human rights violations. Gagawin niyo pa ulit? Nasa tamang pag-iisip ba yan? Sige, ka-coffee, pakita ko sa inyo ito bago tayo bumalik doon sa balita na yan. Kasi umamin na siya mismo na may mga human rights violations Tapos gagawin niya ulit. Wala siyang kawala dyan. Nasa balita, nasa pahayagan yan. Humi-headline yan, ka-coffee. Bato admits human rights violations in some drug war deaths. Aminado ka na mismo na may mga violations Gagawin mo pa ulit. I will do it again. Umamin na siya, ka-coffee. Sa kanilang naging strategy ng tukhang at hindi daw po pwedeng pa-cute-cute lang. So kinakailangan nilang gagamitan yan ng dahas. Ulitin niya ulit. Kaya tayo nasisira Ang Pilipinas nasisira sa international community dahil sa mga ganyang strategy ni Bato at ni Digong noong panahon nila during their leadership. Nasira tayo dyan Pero ngayon, gusto pa nila ulitin, gusto pa nila gawin. Wala na sa tamang pag-iisip yan, ka-coffee. Sige. Sinabi ni dating police chief na ngayon senador na si Ronald Bato de la Rosa na hindi niya pinagsisisihan sa mga biktima, sa mga pamilya po ng biktima ng tukhang ni Digong. Wala kayong makukuhang hustisya dito kay Bato dahil hindi niya ito pinagsisisihan. Naniniwala siya tama ang kanyang ginawa. Hindi niya pinagsisisihan na naging bahagi siya ng madugong anti-drug war. Proud pa siya naging madugo yung anti-drug war campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ito ng mga akusasyon na marami ang namatay dahil sa umano'y reward system. Totoo naman yan. At yung reward system, ka-coffee, mukhang magkakatotoo At mukhang totoo at mukhang mapatutunayan yan matapos po ito habang ongoing itong investigasyon ng Quad Committee. At yari sila dyan, ka-coffee. Teka. Kasi confident itong confident itong Quad Committee na matibay ang kanilang ebidensya na talaga namang nag-i-exist. Kumbaga, public knowledge ang reward system na yan Mas namomotivate yung nasa law enforcement na tsugiin ang isang suspect lang. Actually, yung iba malayo pa sa pagiging suspect Tsugiin dahil merong pabuya, may matatanggap sila. Hindi naman tama yan. Pero hindi pinagsisisihan ni Bato yan. No regrets ako. Sabi niya siya mismo yan If you are going to give me the chance to do it again, I will do it again. The same approach, sabi ni De La Rosa sa mga mamamahayag nitong Huwebes. Ngayong araw lang po yan. The same approach, walang pagbabago. Paano naman yung mga biktima na estudyante? Walang kamalay-malay, mga biktima ng minor de edad. Diba, napatunayan mismo ng korte na nagkaroon ng mga human rights violations dyan. Nagkaroon ng pang-aabuso. Dahil sa reward system na rin yan. Kota-kota ito, sa isang buwan, ganito, baka tsugi tayo ng suspect o 1,000. Sa per region, ganito, ganyan. Ginawang numbers game, ang buhay, ginawang numero lang. Batay sa tala ng pulisya, nasa 6,000 katawang nasawi sa drug war ni Duterte. Pero naniniwala ang mga human rights group na higit na mataas pa ang bilang na ito. Definitely. Yan lang ang reported. Marami pang mga hindi reported dyan at marami pang mga hindi documented. Yang 6,000 lang yan. Tayo kay De La Rosa, kailangan ang puwersa upang manalo sa isang digmaan na hindi uubra ang pa-cute-cute lang. Ito, sige. Itong statement na yan. Bakit? Nagwagi ba sila? Nag-succeed ba sila sa kanilang tukhang? Definitely not. Hindi sila naging matagumpay. First 6 months, sabi nila matatapos yung problema sa droga. Natapos ba? Na-extend lang na-extend. Hanggang natapos na yung 6 na taon, naging matagumpay ba sila? Hindi pa rin. Namamayagpag pa rin.
Ibig sabihin, yung kanilang strategy na gumagamit sila ng puwersa at dahas, hindi effective. Hindi effective yan. Patunay yung nangyari after the administration. Marami pa rin ka-coffee. At mga connected pa nga sa kanila itong mga allegedly sangkot dito sa trade ng ipinagbabawal na gamot o sa kalakalan ng ipinagbabawal na gamot. In short, hindi naging effective yung tukhang. Hindi naging effective yung inyong kampanya, yung inyong estilo. Yet, gustong gawin ni De La Rosa the same approach. Kaya yan ang gusto nila kay PBBM eh. Tularan yung naging tukhang ni PBBM. Hindi ginawa ng presidente yan. Ayaw ni PBBM na ganyang style. Kaya nagagalit sila kay PBBM dahil hindi tinupad o hindi daw sinunod itong estilo ni Duterte. Aba syempre, bakit mo tutularan? Mali na nga. Bakit mo tutularan? Ang dami naging violations dyan. Maraming biktima. Maraming mga inosente na nadamay. Bakit mo tutularan? Malinaw naman yan eh. Kaya tapos insist nyo, gawin nyo yan. Gawin ni PBBM yan, gawing style na yan. Aba, hindi naman pwede yan. Hindi nito mga tao na ito, oo. Ewan ko na lang ha, kung iboboto niya pa itong si De La Rosa. Ayon kay De La Rosa, kailangan ng puwersa upang manalo sa isang digmaan. Hindi nga kayo nanalo eh. Hindi ibig sabihin na effective yung puwersa ninyo. Sabi niya pa, you can't fight a war, especially against the drug personalities, by being decente. Pasan pa yung batas? Bakit pa kayo gumagawa ng batas? Bakit pa siya naging senador para gumawa ng batas? At hindi mo susundin yung mga batas na yan? Kung wala tayong batas, kanya-kanya tayo. Ikaw may sarili kang buhay. Yung ibang tao, kapitbahay mo, may sariling buhay. May mga norms, may mga sarili silang susundan. Kasi wala lang tayong batas na sinusunod. Lumabas ka sa pagiging decente. Diba? Inconsistencies ka-coffee. Pansinin nyo yung inconsistencies dito ni Bato. Hindi magtatagumpay sa pagiging decente by being pa-cute-cute. Magkaiba yung pagiging pa-cute-cute at pagiging decente. No way you can win the battle, win the war. Sila lang siguro ang may alam kung paano mapagtagumpayan itong gera na to. You have to be forceful enough to send your message down the spine of these criminals, paliwanag ni Senador. Kailangan palang manakot. Paano? Okay sana kung criminal eh. Mas katanggap-tanggap pa yan eh. Paano yung mga estudyante na suspect na hindi nyo pa napapatunayan? O kahit totoong suspect yan, di ba sabi nyo, korte ang maghahatol kung guilty siya o hindi, nilagay nyo na yung bata sa kamay ninyo. Paano talaga kung nadamay lang talaga yan, naglalakad lang nadamay? O paano mo ipagtatanggol yan? Mababalik mo pa ba yung buhay ng tao na tsugi mo? Tapos, ang masaklap pa dito, gusto mo pang ulitin ulit. Anong klaseng mindset ito, ka-coffee? Ginawa ni De La Rosa ang pahayag isang araw matapos itaka ng Senado ang investigasyon nito sa Duterte drug war sa Lunes. Itakda ito, ka-coffee. Itakda ng Senado ang investigasyon nito sa drug war sa Lunes, October 28. Kasi ang Blue Ribbon Committee magkakandak na rin po ng kanilang investigasyon dyan sa Senado. Ayon kay De La Rosa, wala siyang paghahanda na gagawin. Iginiit niya nala, alam niya kung ano ang mga totoo sa ginawa nilang kampanya. Sige, nandiyan siya. Paano ba yan? Ano siya? As a resource person? As part of the Senate? Kasi pwede rin siyang resource person eh. Pero isang tiyak dyan, dapat hindi siya mag-spearhead niyan. And I think, hindi naman talaga i-allow yan ni Senate President Chis Escudero na maging head o lead itong si Bato de la Rosa sa investigasyon na yan. Kasi ang sabi niya, yung si Senator Bongo at si Bato de la Rosa, bay dapat hindi yan mangialam o hindi sila mag-spearhead sa investigasyon na yan. Dahil sila iniimbestigahan eh. Tama ba naman, imbestigahan mo yung sarili mo. Definitely hindi mo gagawin yan. The truth is, sabi niya, andyan naman yung truth. Hindi mo yun mapapalitan. I know the truth. Kaya hindi nila ako pwedeng gawan-gawan ng storya na kung ano-anong aligasyon na sinasabi nila. Pahayag ni Bato. Nung hearing kay Kibuloy ganyan din ang style mo Kung nakinig sa'yo si General Torre, nahuli ba si Kibuloy? Definitely hindi. Diba? Ay, nako, Senator. Kailangan malaman natin ang katotohanan. And I'm not going to harass them. I'm not going to use my power as a member of that committee. I will just establish ko lang talaga yung katotohanan. Dagdag ng senador. Actually, unfair. Dapat mag-inhibit siya dyan Totally, kahit miyembro siya ng komite na yan, totally, mag-inhibit siya dyan. Huwag siya mag-participate dyan. Huwag siyang dumalo sa pagdinig. Sana mapansin ng komite yan.
mapansin ng leadership ng Senado yan na dapat hindi siya dyan. Kasi siya nga yung iniimbestigahan dyan eh. Tapos magiging part siya ng interrogator. Magtatanong. Di ba? Mukhang hindi ka tanggap-tanggap yun ah. Sa isang pagdinig ng House Quad Committee, sinabi ni retired Police Colonel Royina Garma na inuutos ni Duterte na gawin sa buong bansa. Ayan, ka-coffee ha. Valid itong statement na to at matibay-tibay yan. Recorded po yung statement na yan. Affidavit po yan. Nilagdaan po yan ni dating Colonel Garma. Pinirmahan niya yung affidavit na yan. Recorded yan. Nasa minutes yan ng pagdinig ng Quad Committee. At utos sa kanya, yung sistema ka-coffee, i-implement niya sa buong bansa. Yung sistema nila sa droga sa Davao City na may cash reward sa mga bawat mapapatay na sangkot sa illegal na droga. Diba? Naging quota system yan. O sige, sangkot ka, tube. O sangkot ka, tube. O kung 20 mil isa, edi 40,000 ka. Sa isang linggo, maka 40,000 ka. Diba? O kaya kahit hindi naman talaga involved doon, kahit mga aligasyon nyo lang, kahit bulong-bulong lang sa inyo, tsutsugiin ninyo dahil may reward system. At yari sila dyan sa reward system na yan. Dahil na-i-establish na yung reward system na yan. Umabot umano sa 20 mil hanggang 1 milyon ang reward. Biruin mo. Sa naturang Quad Committee hearing, inakusahan naman ni Police Colonel Jovi Espinido na inutusan umano siya ni De La Rosa na PNP chief noon na patayin ng mga suspected drug personalities kabilang sina Ozamis Mayor Reynaldo Aldong Paruhinog at Albuera Leyte Rolando Espinosa. Kasi tulad ng sinasabi ni Bato, they have to send the message. Ito yung mensahe. Kapag hindi ka tumigil dyan, tsutsugiin ka. Okay lang, kung totoong suspect talaga yan. Hindi suspect, kung totoong involved talaga yan. E paano kung wala kang napatutunayan pa, bulong-bulong lang yan at totoong inosente yan. Diba? Actually, kahit totoong ang involved siya dyan, hindi mo pa rin dapat gawin yan eh. Kung susunod tayo sa batas kasi violate mo yung kanyang karapatang pantao, di ba? Pero mas katanggap-tanggap pa ng lipunan kung totoong involved talaga yan. E paano nga kung hindi talaga siya involved? Hindi ka na naawa doon sa pamilya. Napatay si Espinosa sa kulungan sa Leyte noong 2016 dahil nanlaban umano. O, di ba? Sino maniniwala niyan? Nasa kustodiya ninyo nanlaban. Sa dinami-dami ng pulis niya nanlaban. Habang napatay naman si Paruhinog at 14 na iba pa kabilang ang ilang miyembro ng pamilya Paruhinog sa pulis noong 2017. Ang instruction lang na tulungan mo ako, Jovi, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. Ang pulis, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat ng pulis, alam na namin ang isang meaning din. Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Sabi ni Espinido tungkol sa pag-uusap umano nila ni De La Rosa. Siyempre, may estilo na dyan si De La Rosa. At siyempre, hindi niya isusulat yung instruction na yan at tsugiin mo lahat ng involved. Ibabalikan siya kung sinulat niya yan. Basic naman yan. O yung statement na yan, o tulungan mo kami, o mawala yan. Anong ibig sabihin na mawala? Hindi tsugiin. May logic naman si Espinido dyan sa statement niya. Yan ang understanding namin mga general, mga police. Yan ang understanding namin dyan. Na pag mawala, tsugiin. Ngayon, nagdi-deny na. Naku po, naku. May dapat talagang managot dyan. Itong investigasyon ng Quad Committee, unti-unti na sila nag-i-establish dito ng mga argumento eh. At hindi naman nawawala, hindi naman naitatapon itong mga investigasyon na to, nasasayang lang dahil pinapatibay nila yung kanilang argumento and then eventually isasampayan sa proper court, no? Sabi po ng Quad Committee, ito na sa People's Tonight, Quad Committee, solid evidence magdidiin kina Bato, Bongo sa EJK reward system. Solido, ka-coffee. Matibay na ebidensya ang magdidiin umano kay Bongo at kay Bato dito po sa reward system na to. The evidence so far unearthed o nahukay, ka-coffee, nakuha nila mga ebidensya in the Quadcom belies Senators Batos and the Bongo's denials of EJK involvement and existence of the reward system that was public knowledge during the previous administration. Kasi ginigit nila, hindi naman nag-i-exist yung reward system na yan. Naku, ang daming statement. Si Garma pa lang, kakampi nyo yan noon eh. Naglabas ng statement eh. O ano pa ibang mga police na involved. Nagkaroon na rin po ng statement. Sige, paano nyo ipapasinungalingan yan? Particularly in the Philippine National Police, sabi ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, ang chairman po ng House Committee on Public Order and Safety. Si Batol de la Rosa, galit na galit siya dito kay Dan Fernandez. Teka,
kahapon nakita natin itong mga post niya, nagagalit siya dito kay Dan Fernandez kasi dinadawit na raw ka-coffee yung pamilya niya, yung kanyang anak niya. Sige, punta tayo dito sa Facebook niya. Meron siyang post kanina kanina ba to? Kahapon. Gagalit siya dahil dinadawit daw po yung anak niya. Ito. Nasa One News ito ka-coffee. Hindi, ang problema ngayon hindi pinapatulog si Bato pinagtutulugan siya ngayon and I think deserve niya naman itong mga nangyayari at kinakailangan din naman ng taong bayan na marinig talaga ang katotohanan at malaman nila ang katotohanan dito. Sabi ni De La Rosa, may anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinamay. You can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. You can hit me, but please, spare my son, spare my family. Wag mong idamay ang anak ko. Senator Bato de la Rosa plans to confront Santa Rosa Lone District Representative and Quad Committee Co-Chair Dan Fernandez over remarks made during a hearing involving de la Rosa's son, itong si Rock ka-coffee. Ang alam ko itong si Rock, graduate yan ng Philippine National Police. I will talk to him na sobra ka na, sobra na yung ginagawa mo. That is too personal. The senator criticized Fernandez for implying that a colonel was assigned to oversee his son during his time at the Philippine National Police. Aba, tama ba yan? Ano itong hawak na T? Ano ba tawag natin dyan? Itong intelligence na ito, may nakarating kasi dito kay Dan Fernandez. Noong nag-aaral pa raw po itong si Rock ka-coffee sa Philippine National Police, meron daw pong inassign na isang colonel. Sino kaya yung colonel na yan? Para i-oversee, bantayan. Wow, ang lakas naman. Bantayan ang kanyang anak habang nandiyan pa po nag-aaral sa Philippine National Police Academy. Sana all! Kong Fernandez, wag mong idamay ang anak ko. If your son needs a babysitter, mine doesn't need one. FYI, my son entered PNPA against our will. He is a Scout Ranger, airborne, and now a Special Forces student. Please do not demean his professionalism. He wrote in a Facebook post. De La Rosa called this comment nakakalalaki. Paano kung totoo yan? Pero posible din naman kasi, di ba, dati kang PNP chief ka that time Di ba? Alang naman bugbugin yung anak mo dyan sa PNPA. Di kawawa naman yun ng bugbog. Di ba? Siyempre, susuyuin mo yan. Parang anak ng prinsipe yan Common sense naman yan Anong say nyo dyan ka-coffee? Sige, i-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Medyo maulan po ngayong araw ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube po kayo, click lang po na subscribe dyan po sa baba at hit nyo na rin yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Maulan pa rin po ka-coffee dahil po sa bagyong Christine dito po sa Pilipinas. Ingat-ingat po kayo ka-coffee at ayaw pa rin po itong tumigil. Ilang araw na po itong tuloy-tuloy na pag-uulan. Ingat po kayo at sana maging ligtas po at sana hubupan na rin po ang mga ulan at baha sa inyong mga lugar. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Agkapitayon. Bye-bye.